Kapit lang dahil may pasabog tayong balita sa mundo ng karagatan. Ang Defense Secretary ng UK ay plano nang i-retire ng maaga ang parehong HMS Albion at HMS Bulwark a solid decade bago ang kanilang oras para magpahinga. Pero hindi lang basta barko ito, mga big-time players ito sa Royal Navy. Game plan, mga bro. Ayon sa Royal Navy, ang HMS Bulwark at HMS Albion ay parang dynamic duo na disenyo para magbigay ng Royal Marines punch sa baybayin, both by air and by sea. I-imagine mo boats na umaalis mula sa tiyan ng barko at assault helicopters na lumilipad mula sa two-spot flight deck. Parang Marine Force na ready maglandfall ng buong puwersa. Hindi lang pang-display itong mga landing platform docks, LPDs, sila ang heavy lifters sa troop transportation. Kaya nilang magdala ng 256 troops, vehicles, at lahat ng klaseng combat supplies, at kaya pa nilang dagdagan ito hanggang sa 405 troops. Parang floating army on the move. Ngayon, isipin mo kung makuha ito ng Philippine Navy mula sa UK. Ang mga benefits ay napakalaki. Una sa lahat, pinag-uusapan natin ang malupit na upgrade sa amphibious assault capabilities. May flexibility na mag-launch ng Marine Forces by air and by sea, kahit saan man ang target, tiyak ang precision. Dahil kayang maging command platform para sa Royal Navy's Amphibious Task Force, itataas nito ang strategic command capabilities ng Philippine Navy. Hindi lang ito barko, ito'y floating command centers na may firepower para suportahan ito. At huwag natin kalimutan ang capacity para sa troop transport. Isa itong game changer para sa rapid deployment at maneuverability. Kung humanitarian mission o military operation, ang pagkakaroon ng mga LPDs na ito ay ibig sabihin ng kakayahan na mag-respond ng mabilis at epektibo.